Happy New Year po mula kay Davey Boy. Ito yung magiging first vlog natin for the year 2024. So, konting discussions lang at saka pakita ng konti kung paano mini-maintain yung ating motor, lalong-lalo na itong ating YTX. So, tara, paandarin muna natin from cold start. Ayan. So, una natin gagawin, since ito nga nag-go off tayo ng ating fuel cap o yung ating fuel faucet. Regular nang ginagawa ko to na basta't pinatay ko ang engine at matagal kong hindi gagamitin or matagal ako magpa-park, ino-off ko dito. So, i-on natin pababa. Ayan. Ito nga pala, naglagay ako ng kung ano-anong pa-ek-ek dito sa kwan. Pero hoping na nasundan nyo pa rin ito. Ito yung kwan, binaba ko yung kanyang lever. So ayan, naka-on na siya. And then start na natin. Susi. Ayan, naka-on na. And then push start. Usually ginagawa ko pag nagpo-push start ako, hindi na ako nagpipihit ng aking throttle o hindi na ako nag-accelerate. Hindi ko na inano tong accelerator. So ayan, andar na. So eto siya. Ayan, ganda ng andar. So, ito, accelerate natin ng konti. Kita nyo, ganda kaagad ng response nya kahit na hindi pa mainit ang makina. Ganitong setup kasi, naka all stock ako. Wala akong binago, wala akong ginalaw na, alam mo yun, yung kumbaga lahat naka-standard pa rin sa engine ko. Ang tanging sikreto ko lang dito ay unang-una, syempre yung sa ating maintenance, yung ating use oil yung ating motor oil, I should say. Yung motor oil kasi natin, every 2,000 nagpapalit ako, tapos ang gamit ko is fully synthetic motor oil. So ayun, and then every change oil ko rin, nagpapalit na rin ako ng oil filter. Kaya ayan, sigurado tayong malinis ang nagsisirculate na langis sa ating engine. Tapos pangalawa, regular ko rin chine-check yung yung pinapakanamdaman ko, yung tulad nga nito, yung pag-response ng accelerator nya. Pagka hindi ako kontento sa response, ginagawa ko, check ko yung spark plug. Ngayon, pagka sa tingin ko hindi maganda ang sunog ng spark plug, magpipihit ako ng hangin. Pero which is taon na, mahigit isang taon na nangyari na hindi ko binago dahil nga always nasa magandang kondisyon siya. So, ganun lang. Pagka kasi nakuha mo yung magandang timpla o tono ng kanyang karburador, lalo na yung air fuel mixture, ganito mangyayari sa engine nyo. Ayan, maganda ang performance, so walang sakit ng ulo. So, ayun. Sa akin, enough na yung ganung warm up. Then, off muna natin. Tapos may i-discuss pala ako sa inyo. Kasi nangyari nung bago mag New Year, lalabas ako ng madaling araw para mamalengke. And then syempre taglamig na. Siguro yun yung nakikita kong naging kosa dahil nga taglamig. Ayun, nung palabas ako ng madaling araw,
hindi ko nakuha ng one click na start. So nagtaka ako, medyo nahirapan ako paandarin. And then bigla ko nga palang naisip, meron pa ring purpose talaga ang choke. Kaya although dinidisable natin ang choke, usually lalo sa ganitong YTX, karamihan talaga dinidisable na yung choke kasi nagiging issue rin yun para hindi maganda ang performance ng ating motor. Pero not totally pagka disable nyo na ang choke ng carburetor, hindi naman totally na hindi nyo na siya magagamit. So yun, ito i-share ko lang. Buti na lang ang ginawa ko, ayan, makikita nyo yung linya ng aking choke. Ayan, meron pa rin siyang kable. So may ako dito meron akong vlog regarding dun na kung paano ko nga tinanggal or paano ko disable sa kable lang. And then nagtira pa rin ako dito sa cable. So ito, bibigyan ko lang kayo ng idea para yung mga gustong gumaya ay pwede niyang gawin. So ito yun. Ayan, meron pa rin tong dulo na ganyan, no? So ito kasi pinutol ko na dahil nga naputol na rin lang yung pinaka outer part nitong cable. So kaya tinuluyan ko na rin pinutol, pero nag-iwan pa rin ako ng ganito. Yung iba naman na dinidisable lang nila dito, tapos usually pagka meron pa yung nipple niya dito, so okay lang din yun, ihanap nyo lang kung paano yung itatago. Tapos ayun na nga, so kailangan pa rin kasi natin ng choke paminsan-minsan, lalo na pagka nag-hard starting during taglamig. So ayun, buti na lang ganito ginawa ko. And then hahatakin mo lang naman tong cable na to itong nasa loob. Hahatakin mo lang yan para mag-engage yung choke mo. Ayun, umandar na. And then after that, just make sure lang din, tulak mo lang din pabalik just to make sure na naka-off talaga siya dun sa loob, yung piston dito sa loob ng ating ng carburetor. May piston kasi ito dito just make sure na nakapasok talaga or naka-off yung ating pinaka-choke. So ayun, from that, di umandar na, nagamit ko na yung motor. And then so far hanggang ngayon, kahit na cold start, wala na, hindi okay na ulit. So ayun lang, just to share yung idea na hindi porket dinisable natin ang ating choke wala na siyang gamit. Isaalang-alang pa rin natin na kailangan pa rin at may gamit pa rin, may purpose pa rin ng choke. So ayun, muli sana nakapag-share ako ng mga idea ng mga kabuti sa ating YTX. And salamat sa panunood at Happy New Year ulit sa inyong lahat.